Magandang araw po sa lahat ng aking mga manonood. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras po ninyo ito napapanood, welcome to Marisol Templo Talks. Mga ka-real talk, kailangan nyong marinig ang kwento na ito. Ito na siguro ang isa sa pinakamadilim na istorya ng isabong sa Pilipinas. 34 na katao ang nawala. Mga kabataang lalaki, mga ama, mga anak, mga mananaya. At ngayon, may lumalabas na testimonya na sila'y di umano'y tinanggalan ng buhay at itinapon sa Taal Lake. Gaano kaya katotoo ito? At ano na kaya ang ginagawa ng ating gobyerno ngayon tungkol dito? I hope meron na talaga. Kasi kawawa naman, 'di ba? Nung mga nakaraang taon, 4 na taon na ba nang nawala sila, hindi nabibigyan ng hustisya at natabunan at ngayon biglang sumulpot na ulit, 'di ba? Dahil sa isang alias Totoy na handa nang magpatunay at tumistigo na noong daw 2021 hanggang early 2022, 34 isabong debtors, mga mananaya, ang iniulat na nawawala. Ang karamihan sa kanila huling nakita sa Manila Arena matapos umano manalo sa sabong sa loob ng mahigit 2 taon. Pero inyo yun, no? Pero sa ngayon, walang malinaw na sagot, walang hustisya, walang katawan na natagpuan. Bigla na lang natabunan na nawala yung issue na ito. Pero ngayon, isang dating security guard na tumistigo sa Department of Justice ang nagsabing umaming kung paano isinagawa ang lahat sa mga biktima. Sadya talagang nakakalungkot ang mga ganitong pangyayari. At basta na lang itinapon daw ang mga bangkay sa Taal Lake. Sobrang bigat po niyan, mga ka-real talk, mga ka-Marisol Templo Talks, no? Para bang, para bang sinadyang burahin ang kanilang pagkatao. Para bang talagang, kailangan kang mawala. Kailangan kang mawala. Kailangan kang mabura sa mundong ibabaw. No? Ganun lang kadali sa kanila. Kung totoo man ito, Kung totoo man ito, kailangan mabigyan ng hustisya ang mga kaawa-awang mga sabongero na ito. Na, siyempre, yung mga kamag-anak naghihintay ng kasagutan. Kaya dahil dito, agad na kumilos ang DOJ or Department of Justice at nagpadala ng divers sa Taal Lake kasama ang Philippine Navy. And ayon kay Justice Secretary Remulla, mahirap ang investigasyon pero hindi sila daw titigil hanggat may liwanag. Dapat lang talaga wag silang tumigil. Kailangan nabigyan ng hustisya ito eh. At may ebidensya na raw sa loob ng Manila Arena mismo. Wow. May ebidensya na. At good yun, di ba? Good. Isang kaso na halos 2 taon ding nanahimik at ngayon iniimbestigahan na rin. Kung may sabwatan ba sa loob ng isabong industry noon, kung may naganap bang pagkukunay, sasabwatan. Bakit nangyari itong bagay na ito? Grabe no? Grabe talaga. Ako'y nangingilabot sa mga pangyayaring ito. Grabe. Bilang isang taong may takot sa Diyos, bilang isang ina, kapatid, kamag-anak, masakit isipin na may mga pamilyang hanggang ngayon ay hindi alam ang kinahinatnan ng mahal nila sa buhay. Pero sa totoo lang, napapanahon ang hakbang ng gobyerno.
Kasi hindi po lahat ng pagkilos ay agad nakikita. Pero ang mahalaga, ginagawa ngayon ang tama. Hindi ito panahon para magsisihan o magturuan lang, magsisihan lang. Panahon ito para hanapin ang katotohanan, ilantad ang mga may sala at itigil ang ganitong uri ng mga gawain. Hindi excuse na ito ay galing sa sugal. Hindi porke galing ito sa sugal, sapat ng dahilan para kumitil ng buhay ng tao. Ang buhay ng tao, kahit sino pa siya, ay mahalaga. Importante. Napakahalaga. Kaya hindi dapat basta-basta na lang kukunin ng kung sino-sino. Kayo, ano sa tingin nyo? Dapat bang balikan ang buong sistema ng isabong, pag-aralan ulit, imbestigahan ulit? May pagkukulang ba ang mga otoridad noon? Noong mga panahon na kay Duterte pa ito di ba? Gusto kong marinig ang boses nyo. Hindi bash, kundi real talk. Kasi real talk tayo dito At kung gusto nyo pang makarinig ng mga balitang walang takot at walang halong drama, bawal sa atin ang drama. Hindi tayo nagdadrama dito, alam niyo naman po yan, di ba? So, don't forget to like, share, and subscribe, of course. And ako po si Marisol Templo, ang inyong Ka-Real Talk. At dito, ang totoo lang ang pinapakinggan. Ingat po kayo at ipagdasal natin ang hustisya para sa mga nawawala. God bless you all po and thank you so much for watching. And i-share, paki-share para malaman din ng iba. And just like I always say before we end this video, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. God bless you. Thank you for watching.